Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Eto, may bida dito, kaya lang hindi yung Aquarius yung literal na bida, kundi kakilala niya. Kakilala niyang lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert. Okay? So, maglalaro ang edad noon nung tinutukoy ko sa 40 pataas. So, para makilala nyo, ganun yung description. May mangyayaring new love life o new romance dito. So, malamang single siguro. Hopefully. Grabe naman kasi kung in a relationship. Kasi nangyayari din naman sa totoong buhay. In a relationship na, nagkaroon pa rin ng new romance. 'Di ba? Doon papasok yung third party. Alamin natin yung estado nitong tinutukoy ko. Kung ano ba siya, in a relationship na ba siya o single, kasi may new romance nga dito o new feelings, or baka naman relationship reading to, tapos ito ay reawakening ng feelings nilang dalawa. Pero isa lang ang direksyon Five of Swords na para bang may kalokohan, maliciousness na nangyari, deception. Maraming pwedeng case dito, pero bago ko tumuloy, maganda naman yung ending. Bago ko tumuloy, i-clarify natin tong Ace of Cups para may direction tayo. Naku, na siya nag-balance, pero tingnan natin. Eight of Wands, Empress, lalaki bida natin, di ba? Pwede rin yung babae kung introvert. Long distance relationship kasi to May nagbabalance kasi dalawa yun Yung new romance dito, ayun na. Isa dyan. So, binabalance dito. Ito yung old. Ito yung new na pinagsasabay niya. Babae Babae yung nag-cheat. Sad to say. Yung asawa niya dito kasi may anak na. Or buntis. OMG. Buntis niya yun. Kasi may case na ganun. Kahit buntis.
nagloko pa rin. O baka dala-dala niya yung anak ng kalaguyo niya. Pero ano kasi to eh, long distance relationship nga. Whether alam na nung lalaki to or hindi pa. Pero again, hindi yung Aquarius yung bida dito, kundi yung kakilala niyang lalaki. Okay? Mag-stick na tayo sa lalaki kasi masyadong detalyado yung lumalabas na description. Hindi natin to pwedeng ilagay sa babae. O pwede rin namang woman to woman connection. So, ganun eh. May pasimula pa lang to, Ace of Cups eh. Ibig sabihin, may flirtation na nangyayari or nasa beginning stage pa lang. Ibig sabihin, kakasagot pa lang nung babae doon sa kalaguyo niya. Malaki kasi ang chance ng cheating. May anak na sila eh. Or buntis ngayon yung babae. So, bidan natin lalaki ha. Ayun, doon na papasok tong 5 of Swords na may kinalaman sa deception. Marami kasi nga meaning pero sa tinakbo ng reading natin, doon siya papasok sa meaning ng despair, loss. Or discord. Kasi may mga umiiyak dun sa ano eh, sa original, di ba? Ito naman nakatalikod. So may umiiyak kasi nga ginawan siya ng dirty or maliciousness. So may someone na ganoon, mapanglamang ba? Ginagawa niya lahat-lahat ng makakaya niya. Manalo lang kahit sa maling paraan. Yan yung ibang meaning niyang 5 of Swords. Saka ano, may someone na feeling defeated. Doon na papasok yung nag-iiyakan sa dulo. Kaya lang, di naman umiiyak yung pusa. Nakatalikod na lang. Ibig sabihin, talunan sila. So again, may tension na nangyayari. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero again, yung tension ay probably nanggaling sa cheating. Ang di ko lang masabi ay hindi ko alam kung alam na ba ito nung bida natin or malalaman pa lang. Pero isa lang direksyon eh. Doon pa rin siya papasok sa magkakabukingan. Alamin natin tong The Star. Marami kasing meaning tong The Star natin eh. Ito sneakiness nga pala meaning nito. Nagiging sneaky. Sabagay, ano pa lang kasi to eh. Ace. Ibig sabihin, pasimula pa lang, beginning pa lang ba? Beginning ng romance. Nagiging sneaky, flirtatious. Itong nanay. Ngayon, ano tong The Star? Kasi, maraming meaning. Pwedeng clarity. Or, who knows, baka harmony. Kaya, kaklarify natin yan. Sa kabila ng lahat-lahat, harmony pa rin. Kaya, again, case-to-case basis. Tingnan natin. Healing. Pwede rin nga rin healing yan. O blessing. Tingnan natin. Ano ba yung The Star na yan? Oh, 2 of Cups. Oh. Queen of Cups. King of Pentacles.
So, hindi ko tuloy masabi kung sino sa dalawang to yung may energy na ganito. Two of Cups. Pero since dalawa yung tao, at dahil di nga masabi kung sino nag-embody nitong Two of Cups, di energy na lang sila lahat, di ba? Ang tingin ko dito overall, ito yung energy nung babae. Kasi alam ko yung King of Pentacles. May kinalaman din siya sa self-discipline So, tingin ko, overall, tutuwid niya yung pagkakamali niya. Kasi nasa beginning stage pa lang naman sila, nasa flirtationship. Okay? Naglalandian pa lang sila nung kung sino man yan na bago niya. Tingin ko mas pipiliin niya yung original. Kasi nandito tong Queen of Cups na mangingibabaw yung pagmamahal niya doon sa connection nila nung original. Kasi nga matatauhan siya dito somehow sa King of Pentacles natin. So, ewan ko kung anong marirealize niya. Basta ang mahalaga, titino siya at ilalayo niya ang sarili niya sa tukso. Okay, yun na siguro yung clarity dito. Kasi at first, nabubulag siya ng kanyang pagmamahal. Okay? Yung kanyang feelings ba. Later on, ma-realize niya na hindi kailangan dapat masyadong emotional. Doon papasok yung logic. So, tingin ko doon nga papasok yung realization na kailangan niyang umayos at pahalagahan ng nilang connection ng kanyang karelasyon. Mas mahal niya yon. Ma-realize niya mas mahal niya yung karelasyon niya ngayon, yung original, kaysa sa bago niya. Yun yung clarity dito sa the star natin. Kasi pwede rin naman siyang rebuilding. Kasi after nung tower, di ba gumuho? Diyan napapasok yung healing, rebuilding ng nasirang something. Rebuild niya yung kanyang sarili dahil naging marupok siya. So, happy ending naman, thankfully. Yun nga lang, di natin masabi kung malalaman ba nung lalaki, nagkabukingan ba or hindi. Nag-lead na lang tayo sa ganung conclusion Tingnan natin anong nangyari. Bakit yung babae ay all of a sudden nag-come up sa conclusion na piliin yung orig. Paano siya natauhan? Nagkabukingan ba? Or kusa na lang niyang na-realize? Ilang minuto na ba ito? 14 minutes? Magbe-break kasi sila Tapos mag-move on yung babae. So, for some reason, magbe-break sila pala. Kaya pala naman pinili niyang umayos na. Pinili na lang niyang umayos na. Kasi nga, nag-break sila nung kalaguyo niya. Hindi ito coffin Saka, ito yung growth kasi yung connection nila. Pag-grow ng connection.
Ngayon, nandito tong ano, tawag dito, stork, na may kinalaman sa pag-move on. So, yun, nag-move on na lang, in short, yung babae. Pero, grabe rin. Pregnant to, oh. Pwede. Huwag naman sana. Pero pregnancy to. Pregnancy. But anyways, grabe rin kung ano iniwan siya kasi nabuntis na yung babae. Iniwan siya nung kaluguyan niya kasi nabuntis niya yung babae. Wag naman sana ganon, di ba? Tapos ipapaako nung babae yung anak niya dun sa original niya. Grabe rin. May case na ganon, di ba? Wag naman sana, pero who knows. Pero again, break na sila dito eh. Yung palang reason. Anyways, minutes na. Dahil love reading to, lalagay tayo ng clue. Pero ulitin ko, itong naging topic natin ay hindi tatama sa Aquarius, kundi sa kakilala niya baga. Kakilala niyang lalaki. Tapos, long distance sila nung jowaers niya o asawa niya. Tapos, yung asawa niya may ka-fling siguro or kaharutan or ka-flirtation, ka-flirtan, o ayan. Kaya lang di naman nagtagal eh. Pero hopefully, wag naman sana na kaya pala nakipag-break yung lalaki ay dahil nabuntis niya yung babae. Ngayon, gagawin ng babae, papaako niya dun sa boyfriend niya o asawa niya. Dun sa bida natin yung pregnancy. Wag naman sana ganon. Pero may possibility ganon. Ewan ko anong reason kung bakit sila nag-break, pero may possibility na ganon. Kaya dun papasok yung reading natin kanina na bakit all of a sudden natauhan yung babae. Kasi pala nag-break sila nung kalaguyo niya. Anyways, yun na yun eh. Buong summary. So, pupunta tayo dito sa clue. So, ito yung possible zodiac sign nung kakilala. Kakilala nung Aquarius na baka tamaan ng reading na to. Pisces, Aries, Capricorn. Yung jowa niya ba? Ito yung possible zodiac sign. Scorpio, Libra, kapwa Aquarius. Ito. Same instruction. Kung di tumama dun sa kakilala nyo, itong clue, di baka tumama sa person niya. May someone na may balbas. Malaki ang hinaharap. Malamang yung babae to. May someone na may eyeglasses o eyeglasses. Brown ang mata. Malamang. Wala namang black eh. Alam ko pag black, multo na yon. Pero dark brown. Super dark brown. Na mukha ng black. Pero wala talaga daw black. Yun ang alam ko who knows, baka mali ako. But anyways, kung di man brown, kasi Asian tayo eh. Usually brown. Brown, hazel eyes. Puro naglalaro sa brown. Baka contact lens. Kasi may iba na half, diba? Half Filipino, half ibang lahi.
Or contact lens to, pwede rin naman. So, ito balbas or baka ganyan talaga, balbas sarado na. Ngayon, pupunta tayo dito. Ano pang ibang mensahe ang masasabi nito? Ibang senaryo. Dating queen. So, pag nakita ko to, applicable to sa mga nagpapaligaw na babae. So, probably single. So, ibig sabihin, may single na babae. Nasabihin natin nasa period na open na siyang maghanap ng bagong magiging jowa. Malaki ang chance na may ma-attract siyang matured man. So, pag sinabi mong matured man, papalo sa 40 patas ang edad. O pwede rin namang below 40 pero matured na mag-isip, hopefully. Okay? Pero malaki ang chance na 40 pataas to, edad. Kasi usually naman, malaki yung chance na kapag nasa 40 ka na pataas, matured ka na. Sabagay, may iba rin nga na 60. Isip bata pa rin. Pero maliit na porsyento lang naman yun. Pero sa case na to, ganun malaki ang porsyento na may ma-attract yung babae na open na sa relationship, new relationship na single. Na yun nga, ma-attract niya to, 40 pataas ang edad. Kasi dito sa deck na to, mayroon din namang bagets below 40. So, mag-stick na lang tayo doon sa clue na probably 40 pataas. Okay? So, sa period lang naman na to, possible na yung babae nga ay baka maka-attract ng lalaki na 40 patas. Iligpit ko na nga. Dito na tayo sa susunod. Tinitingnan ko kasi yung oras Hindi ako pwede magtagal. Masakit lalamunan ko. So, last spread na to. May power tayo. Freedom. Di, ang dating sa akin, kakaroon ng lakas ng loob ang iba sa inyo na i-acquire itong freedom. Lalo na sa iba sa inyo na feeling nila natitake advantage sila. So, pag ganoon, kakaroon ng pagbabago. Okay? In a way na paglalaban na nila ang sarili nilang freedom. Lalo na yung iba na para bang kinokontrol, minamanipulate, ginagaslight. So, for some reason, matatauhan na sila dito at ipaglalaban ang sarili nilang rights at kakawala na sila sa something na toxic. Okay? Ganun ang dating dito. Pagtatanggol na nila ang sarili nila mula sa kung sino man ang gumagawa ng injustice sa buhay nila. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.